Wow, ang ganda ng pagkaihaw niya. Saktong-sakto. Ito na, nabalatan ko na. Wala pa. At another day na naman tayo today, kaya another luto na naman. Kaya ito, magluluto ako ng ulam namin for today's video. Ang lulutuin ko nga pala ay sinigang na salmon belly para dito sa mga bata. At tapos, sa amin naman ni Daddy's, magluluto ako ng inihaw na tilapia. Kahit wala kaming ihawan dito, pero itatry ko dyan. Let's see. At dahil nga nagkikrave ako ng inihaw na isda, kaya naman bumili ako dito ng tilapia. At bumili na nga rin pala ako ng salmon belly para dito sa mga bata. Kaya naman pag nagkikrave ako ng isda, pinupuntahan ko na lang din talaga sila or di kaya nagpapadeliver ako dito sa bahay. Minsan kasi tinatamad din talaga akong lumabas kasi nga sobrang mainit. Kaya most of the time nagpapadeliver na lang din talaga ako dito. So ayun na nga, fast forward, nalinisan ko na nga rin pala yung salmon belly dito. At isisigang ko nga rin pala siya. Masarap kasi yan pag sinigang. Pag nagsisigang nga pala ako, hindi ko na siya ginigisa. Yung iba kasi ginigisa pa nila. Pag ganito kasing may sabaw, gusto ko talaga yung sabaw lang yung walang mantika. Kaya hindi ko na siya ginigisa. Kasi pag ginisa ko siya, malalagyan siya ng mantika. So yun. Ano daw? Parang binaliktad ko lang sinabi ko, sorry naman. Pag nagluluto nga pala ako ng salmon bellies, para lang din talaga sa mga bata. Ewan ko ba, parang nagsasawa ako kagad dito sa salmon. Hindi katulad ng ibang isda. Hindi ko nga rin pala masyadong inaasiman kapag nagluluto ako ng sinigang. Ayaw kasi ni Dio ng sobrang maasim eh. Kaya kunting asim lang. Lagyan natin ng patis. Pag nagluluto nga pala ako dito, pinapakuluan ko muna yung tubig, syempre. Tapos naman nilalagay ko yung sibuyas, yung kamatis, tapos yung ginger. Wala nga palang ginger kasi nga naubusan na rin ako ng stock dito. Alam nyo, nakatapusan na. Hindi pa kami nakapag-grocery. Pag ganitong naubusan na kami ng stock, pa isa-isa na lang yung order ko dyan sa baba. Nagpapadeliver na lang ako, ganun. Nakadepende na lang din ako sa natitirang budget. Kami kasi nakabudget talaga yung allowance namin para sa pagkain ng isang buwan. Hindi kami pwedeng sumubra or di kaya magkulang dun sa budget namin. So ayun na nga, after ko nga palang pakuluan lahat, ay linagay ko naman yung salmon. At syempre pakukulan na naman natin ulit. After kumulo, ilalagay ko naman yung kangkong para hindi siya masyadong maduro, hindi kaya masyadong maluto. Pero kasi ako minsan talagang sinasadya ko siyang yung lutong-luto talaga yung gulay kasi nga para makain ng mga bata. So ayun, natapos ko na nga rin pala yung unang salang, yung sinigang na salmon belly. Tapos ito na yung pangalawang ulam namin for today's video. Isang pirasong tilapia nga lang palang binili ko dito, pero malaki talaga to siya. Ayan no, nakikita nyo 'di ba? Malaki siya. Mas malaki nga pa pala to sa palad ko. Nung isang araw pa kasi ako nag-crave ng inihaw na isda, kaya eto, talagang gagawin ko na siya ngayon. At alam ko magtataka kayo kung anong pag-iihawan ko dito, kung ano yung ihawan ko. Dito kasi sa abroad, hindi talaga kami makakapag-ihaw basta-basta dito sa bahay kasi nga dito kami sa building nakatira. Maliban na lang talaga kung magpupunta tayo sa park tapos doon tayo mag-iihaw. Ikaso nga lang wala na rin akong oras para magpunta sa park at masyado ring mainit. Fast forward, ayun na nga, hinugasan ko na nga rin pala dito yung isda tapos linagyan ko siya ng asin. Hindi ko nga rin pala tinanggal dito yung kaliskis para hindi siya masunog agad. Pag nag-iihaw nga pala ako dito, ginagawa ko lang pala, linalagyan ko lang siya ng asin tapos paminta. Yun lang, sapat na sa akin yun. Eto na nga, ipapakita ko na sa inyong mahiwagang ihawan namin. Charan! Eto nga pala yung mga luma naming lutuan at kinikip ko lang siya para nga ganito kapag mag-iihaw ako, ito na lang yung papatungan ko para kahit masunog siya okay lang. Kaya naman nakakapag-ihaw na rin ako dito kapag ginusto ko talaga, 'di ba? Super happy. Habang iniihaw ko nga tong tilapia na to, buti na nga lang din hindi siya mausok talaga. Tapos, ang ganda nung pagkaluto niya, hindi siya yung ganong kasunog kasi nga na kukontrol ko yung apoy. Bawal kasi dito kapag umusok dito kasi nga may ano kami dito. Kapag na-detect nila na parang mausok, ay tutunog talaga yung buong building namin. Ganon kaganda dito. Kaya in case sa mga pagkasunog is safe naman dito. Pinahinaan ko nga lang din pala yung apoy para hindi siya masyadong masunog yung tilapia. Habang iniihaw yung isda, ito naman nag-ayos na ako ng pagkain namin. Hinahain ko na yung mga pagkain namin. Ayan, ito na yung unang salang ko, linagay ko na dito sa lamesa. Alam nyo ba, parang wala talaga akong pahinga sa pagluluto. Pagising pa lang sa umaga, magluluto na ako, tapos maghahain, tapos pakakainin na sila. Parang isang routine lang talagang ginagawa natin, no? Araw-araw. Pero syempre, thank you Lord pa din kasi nga may biyaya tayong ihinahain sa mga anak natin, sa pamilya natin. It's a blessing na may linuluto tayo. Kaya bawal tayong magreklamo, mami tayo, walang katapusan to, ganito na yung gagawin natin everyday. Pagkatapos ko nga pala magayos dun sa table, itinain ko na nga lahat. Ito naman, binalikan ko na to yung isda. At ayan na nga, tingnan nyo oh.
O, 'di ba? Ang ganda nung pagkaluto niya, hindi siya yung sunog, saktong-sakto lang talaga. Alam niyo ba, sobrang excited nga ako dito nung nakita ko talagang ganito yung itsura ng tilapia kasi nga nag-crave talaga ako ng inihaw. Kaya naman eto talaga napaka-perfect niya at craving satisfied talaga ako dito. Eto na nga, tilinagay ko na rin siya sa table. Alam niyo ba yung yung kanin niya pala namin dito is red rice. Para naman pang diet kasi yan, minsan nagaganyan kami, minsan hindi naman kami nagkakanin talaga. Tapos naman yung white rice nga pala dito is para to sa mga bata. Tapos ayan, kumuha na nga rin pala ako dito ng tuyo, tapos linagyan ko ng kalamansi. Kapag mga sausawan, ganito lang yung gusto ko. Ang tagal nila, wala pa sila dito sa bahay. Kasi kanina nung nagluluto ako, lumabas sila. Pupunta lang daw sila sa sasakyan namin, may kukunin. Pero hanggang ngayon, nakapag-ayos na ako ng pagkain namin. Kapaghain na ako, wala pa rin sila. Ay, gutom na pa naman ako at natatakam na rin ako dito sa inihaw kong tilapia. Sana kaya mga to. Tapos alam nyo ba, habang nagluluto nga pala ako, nagpaalam nga pala dito yung asawa ko na bababa nga pala sila para daw maglinis nung sasakyan namin. Akala ko naman mabilis lang sila, yung talagang lilinisin lang or may kukunin. Pero grabe, sobrang tagal nila at ang tagal kong nag-aantay dito sa table namin. At habang nag-aantay nga pala ko dito, syempre yung sabaw lumamig na rin talaga siya at nawala na rin yung init. Lahat lumamig yung pagkain namin. Ito na, nabalatan ko na. Wala pa sila. Ayun na nga, finally after 5 years dumating na nga sila, kaloka. Hi, sa wakas dumating na sila. Sobrang tagal nila sa baba. Kain tayo. Kain tayo. Yes. Eto na nga pala, kumakain na nga pala kami dito. Nakikita nyo naman, sobrang sarap kong kumain dito kasi nga cravings talaga ako dito sa tilapia na to. Kaya yun lang, hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye-bye!